Magandang umaga! Ako si Teacher Ella, ang inyong magiging guro sa ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. Ikalawang markahan, Module 2, Ikalawang Aralin. Inaasahan natin na kapag natapos ang ating aralin, na kailangan nating matukoy ang mga paraan sa pagtanggap ng mga puna at mungkahi ng ibang tao. Mapahalagahan ang mga puna at mungkahi ng ibang tao para sa pagpapaunlad ng sarili at matanggap natin ang mga puna at mungkahi ng kapwa ng may kababaang loob. Ikalawang aralin, pagsasabuhay ng mga puna at mungkahi. Maraming pagkakataon na hindi tayo naiintindihan sa mga kilos o gawi natin, kaya madalas tayong may marinig na mga puna o mungkahi mula sa ibang tao. At may mga pagkakataon na parang hindi natin ito tanggap, kaya hindi natin sinusunod. Kailangang matutunan nating timbangin ang lahat ng mga puna o mungkahing natatanggap natin. Kung alam nating nakatutulong, aba, sundin natin. Kung hindi naman, huwag nating damdamin. Bahagi na ng buhay ng isang tao ang makarinig ng mga puna o mungkahi mula sa iba. Dapat lamang natin isipin na hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya ito ay sinasabi sa atin ay para sirain tayo. Ito ay binibigyan sa atin upang masuri rin natin ang ating mga sarili. Mula rito ay maaari nating maunawaan ang higit pa ang ating mga kilos o gawi. Pagnilayan natin ang mga mabuti, mga naririnig natin na puna o kaya mungkahi ng iba para sa ikabubuti ng ating sarili. Lalo na sa iyong paglaki, mas marami mong maririnig na mga puna at mga papuri sa lahat ng iyong ginagawa. Dapat lamang ay mahinahon mo itong tanggapin upang maunawaan ang damdamin ng iyong kapwa at mas higit na mapaunlad mo ang iyong sarili. Paano ang dapat na pagbibigay ng puna o kaya ay mungkahi sa ibang tao? Alam natin na sa bawat salitang ating bibitawan ay maaari tayong makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Nararapat lamang na sa pagbibigay ng mga puna o kaya ay mungkahi ay maging maingat tayo upang hindi natin masaktan sila. Pero dapat ay maging tapat tayo sa kanila. Sundin natin itong nasa kasunod nating slide. Ayan, andyan yung salitang puna sa unang letra ng bawat pangungusap. Titik P, pagbibigay ng puna o mungkahi ay mahalaga upang makilala natin ang ating kapwa at ang ating sarili. Kailangan na isipin nating mabuti kung paano ito sasabihin nang hindi tayo nasasaktan o kaya hindi tayo makasakit ng kanilang damdamin. Titik U or U, ugaliing timbangin ang mga puna or mungkahing ibinibigay sa kapwa. Kung ito ay makatutulong, aba ay mas maganda para mas mapaunlad nila ang kanilang sarili. Kung ito'y makasasakit naman at makapagbibigay ng stress, isipin natin muna kung paano natin ito sasabihin sa kanya sa magandang paraan. Titik N or na. Nakatutulong dapat ang mga puna o mungkahing ibinibigay sa kapwa at hindi maging sanhi ng kawalan ng tiwala nila sa kanilang kakayahan. Titik A. Alamin ang mga puna o mungkahi na kapagbibigay ng inspirasyon sa ating kapwa nang sa ganoon ay maluwag nilang matanggap ang mga ito. Ito, yung unang gawain ninyong gagawin. Ito yung gagawin ninyo sa inyong kwaderno. Una, iguguhit ninyo itong mga nasa larawan, tapos sasagutin natin ito. Paano to? Balikan ang ilan sa mga puna na o kaya'y mungkahing narinig mo sa iyong kapwa. Isulat mo ito sa tao. Sa sombrero, ang isusulat mo dito ay puna or mungkahing ibinigay sa'yo. Sa mukha naman, iguguhit mo ang iyong damdamin nang marinig mo ito. At sa katawan naman, isulat ang ginawa mong paraan sa pagtanggap. Sa ibaba ng kwaderno, sasagutin nyo naman ang mga tanong na ito. Una, bakit kaya nasabi sa iyo ng ibang tao ang mga puna at mungkahing iyon? Dalawa, bakit mahalagang timbangin ang mga nakukuhang puna or mungkahi galing sa ibang tao? Ngayon naman, gagawin natin ang ikalawang gawain. Ito ay pinamagatang maingat sa pagbibigay ng puna o mungkahi. Muli, iguguhit nyo sa inyong kwaderno itong tatlong picture na nasa harapan or larawan na nasa inyong harapan. Paano to? Nasubukan mo na bang magbigay ng puna or mungkahi sa iba? Sa bawat sitwasyon? Dito sa ating larawan,
Magsulat ng puna or mungkahi sa paraang inaalala mo ang damdamin ng iyong kapwa. O, ito yung una. Nakarinig ka ng isang taong umaawit at hindi gaano kagandahan ng kanyang boses. Ano kaya ang punang gagawin mo doon? Ikalawa, nakapanood ka ng isang taong hindi gaano kahusay sa pagsasayaw. Katatlo, nakabasa ka ng hindi magandang post na mensahe ng isang tao sa social media, halimbawa sa Facebook, yung mga my day nila kapag masama ang kanilang loob. Tapos muli sa ibaba, sagutin ang mga tanong na ito. Ano ang iyong naramdaman nang nakapagbigay ka ng puna or mungkahi habang isinasaalang-alang mo ang damdamin ng iyong kapwa? At ikalawa, bakit mahalagang isiping mabuti ang mga puna at mungkahing ibinibigay sa iba? Ito naman sa kabilang bahagi ng iyong kwaderno. Okay, paano to? Lagyan mo ng check ang mga maglagay ka muna ng bilang 1 hanggang 5. Yun lang yung gagawin. Tapos lalagyan nyo ng check ang bilang kapag ikay sumasang-ayon at ekes naman kung hindi. Una, magaling ako kaya ang mga puna ng iba sa akin ay hindi ko na binibigyang halaga. Pangalawa, kailangan ko namang nagpapanggap lang iba sa pagbibigay ng mungkahi pero sa totoo ay inggit sila sa akin. Alam ko namang nagpapanggap lang ang iba sa pagbibigay ng mungkahi pero sa totoo ay inggit sila sa akin. Parang ayoko ng pangalawa. Tatlo, natutuwa ako kapag pinupuna ang aking mali upang maitama ko ito agad. Ikaapat, maganda man o hindi ang puna, kung anong gusto ko, iyon ang susundin ko. At ikalima, nagpapasalamat ako kapag pinupuna ako dahil para iyon sa kabutihan ko. Ayan, kapag tapos na kayo, screenshot nyo, attach nyo sa stream ng ating classroom nang sa gayon aking ma-check. Tandaan lamang na ang puna at mungkahing natatanggap sa kapwa ay maaaring makatulong o hindi sa pagpapaunlad ng ating sarili. Mahalaga na suriin ang mga ito para makatanggap or matanggap ng maluwag sa kalooban. Sa pagbibigay naman ng mga puna o mungkahi, mahalagang isipin ang damdamin ng ating kapwa upang maiwasan ang ating hindi pagkakaunawaan. Ang ilan sa mga paraan na maaaring isabuhay para maging matagumpay ay ang mga sumusunod. Timbangin ang magiging bunga ng mga sinasabi sa kapwa bago ito sundin o hindi. Lagi isipin na positibo ang mga nangyayari sa iyo at sa iyong paligid. Ituon ang pansin sa kung anong nais mong marating sa buhay. Isiping bilang inspirasyon ang pamilya at ang mga kaibigan at sa lahat ng mga ginagawa at katibayin ang pananalig sa Diyos. Maging mabuting modelo sa iyong kapwa sa pagbibigay ng puna. Sumali sa mga iba't ibang gawain upang magkaroon ng maraming kaibigan at makakuha ng mga bagong impormasyon. At panghuli, isa puso na ang mga puna o tanggapin na makakatulong sa pagkilala ng husto sa sarili. Ayan. Kung naintindihan ng lubos ang ating aralin, magbigay tayo ng pagninilay sa inyong kwaderno. Muli, isulat kung ano ang natutunan mo sa araling ito. Yun lang mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!